Pumalma si Senator Risa Hontiveros sa mga Philippine officials na kung saan tila ginawang fan meet ang pagkakaaresto kay dating Mayor Alice Guo. Ayon sa senadora, kulang na lang umano ay latagan ng red carpet si Guo. Base sa post ni Senator Risa Hontiveros, "We want answers, not a photo shoot. Alice Guo, the fake Filipino, has a lot of explaining to do." Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagkakaaresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Unlip picture siya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment, and detention of corruption. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking, at prostitution. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago, pagtakas, at ang panloloko sa sambayanang Pilipino. Malaking katanungan din ni Senator Risa Hontiveros kung bakit sa Tarlac diniretso si Alice Guo, gayong ang Senado ang pinakaunang naglabas ng warrant of arrest laban kay Guo. Ayon kay Senator Risa, ginagalang niya umano ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcement sa Jakarta. Malinaw din sa Korte Suprema in the case of Binay, Sandigan Bayan that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? Samantala, nagpadala ng letter request si Senator Hontiveros sa Capas Tarlac RTC Branch 109 kay Presiding Judge Sara de los Santos kung saan layunin ng letter request na papuntahin si Alice Guo sa Senate hearing sa darating na Lunes, September 9 upang sagutin ito ang ilang mga katanungan sa kanya ng mga senador. Nagpaliwanag naman ng NBI tungkol sa mga larawan na lumabas na kung saan umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ayon kay NBI Director Jamie Santiago, masaya lamang umano sila dahil nahuli na nila si Alice Guo. Humingi din ito ng paumanhin sa publiko dahil sa naging reaksyon ng kanilang mga tauhan sa pagkakaaresto kay Alice Guo. Don't fall on her trap. She will do her best to fool and to manipulate everyone in the Senate, in the House of Representatives. She is dangerous to our country. Be sober. Be vigilant. She's like roaring lion seeking whom she may devour. Do not guard down your thoughts. Pwede bang kasuhan ng mga government workers na nag-selfie pa kay Alice Guo? Walang sense of patriotism Pasweldo natin sila. Si Alice Guo, niloko tayong lahat kaya nahalal maging mayor. Tapos ganyan na lang ang pag-idolize nila? For sure, madaling mabayaran ang mga yan kung ganyan na lang ang pagtingin nila sa isang kaya nakakawalang pag-asa talaga dito sa atin. Just wondering if these officials will be given reprimand. Sorry to say, pero napaka-unprofessional. They're not supposed to take selfies, groupies with all-out smile, kawalan ng respeto sa bayan. Meron bang kaukulang parusa sa lahat ng gumampanan ng pag-aresto kay Alice Guo na naging celebrity at picture selfie pa? Di na sila nahiya sa kanilang mga sarili. Pugante si Guo, hindi artista, only in the Philippines country. Senator, ano pwede niyong sanction sa mga authority of law na ginawang celebrity si Alice Guo?
Tinakasan na nakipag-peak pa, ginawang celebrity si Alice Guo, sampal sa ibang opisyales ng government ang ginawa ng ibang opisyales. Tapos naka-aircon pa, super VIP, kainaman na kawawa talaga ang mahihirap. Sana si Senator Risa Hontiveros tumakbong president. You need to reprimand these arresting officers na makipag-photo ops pa sa mga taong naglaro sa bansa. Inappropriate behavior at nagpapakita na ng ating mga tagapagtupad ng batas walang sense of pride. Sana po magsabi na siya ng katotohanan this time at masakit mang pong aminin na Pilipino sa kapwa Pilipino ang pinaglalaban nila para sa sarili nilang kapakanan. Pilipino magtatanggol na abogado niya laban sa kapwa Pilipinong biniktima ng hindi naman isang tunay na Pilipinong naging isang alkalde ng bansa. This is not a laughing matter. Alice can still smile like that knowing that she faces a lot of criminal charges. How come? Tapos ganun siya kung salubungin ng NBI. Parang celebrity. Kaya tayo na pagtatawanan eh. Kahit naduduraan na tayo, nagpapapicture pa rin with peace sign sa isang fake Filipino. Pugante, worst is naging mayor pa. How sad. I pity my country. Pakisama sa Senate hearing yung mga nag-photo op na government personnel during the extradition process. Pagpapaliwanagin kung bakit ganon ang naging pagtrato nila sa isang pugante. Nagmukhang katawa-tawa ang mga Filipino sa outcome ng pag-aresto sa isang lawbreaker. It is not only Alice Guo who is playing with our laws, it's also within the knowledge of the corrupt government employees and politicians. Our country is one of the most corrupt nations in Asia. We ourselves can see the rampant corruption in almost all government officials, like municipals and city halls, departments, and bureaus. It's not anymore government service, it become a government employee's business. Hindi katanggap-tanggap at hindi profesional ang pagkikipag-selfie ng ilang mga government officials sa isang taong sangkot sa maraming. Kung ordinaryong tao yan, baka sinampal pa ng mga pulis, pero hindi eh. May kapangyarihan si Guo. Ipinakita na naman ng marami sa inyo ang pagiging subservient sa mga taong nasa mataas na estado.